Bigyang pansin ang mga larawang ito. Ang nakikita mo ngayon ay isang totoong pagsubok. Ng sistemang pambritanikong depensa sa himpapawid na Raven. Ngunit, hindi ito basta-bastang pagsubok sa isang kontroladong training ground. Nangyayari ito sa teritoryo ng Ukraine habang may digmaan. At ang target na sinusubaybayan ng sistemang Britaniko ay isang Russian cruise missile na Kh-100 at isa-isa sa mga pinaka-advanced na sandata ng Russia. Panoorin kung ano ang mangyayari pagkatapos na intercept, nawasak, sa totoong kondisyon ng labanan. Pero ang Raven ay simula pa lamang. Habang pinag-uusapan ng mundo kung mahalaga pa ang United Kingdom sa militar, may kakaibang nangyayari sa likod ng eksena. Tahimik at malakihan ang muling pag-aarmas ng United Kingdom gamit ang mga teknolohiyang parang galing sa hinaharap. United Kingdom na nag-aarmas. Mga teknolohiya, hinaharap. Magsimula tayo sa isang sandata na maaaring siya na ang pinaka-revolusyonaryo na makikita mo sa mga susunod na taon. Ang tawag dito ay Dragonfire. Isipin mo ang isang barkong pandigma ng Britanya sa gitna ng karagatan. Biglang, may mga kawan ng mga kalabang drone na lumitaw sa abot-tanaw, 2 ng mga ito, marahil daan-daan pa. Sa tradisyonal na depensa, kailangang pabagsakin ang bawat drone gamit ang missile na nagkakahalaga ng $130,000 bawat isa. Bilangin mo, 10 drone, $1.3 milyong. Kung walang mga drone, mauubusan ng bala ang barko mo bago pa man nito mapabagsak ang kalahati sa kanila, ang barko mo. Ngayon, isipin mo ang parehong grupo ng mga drone, pero imbes na mga misil, ilaw ang pinapaputok ng barko, ilaw na nakatutok sa bilis ng liwanag. Bawat drone ay agad na nadudurog at ang gastos ay halos higit lang ng $1 kada putok, $1. Hindi kailangan ng Dragonfire ng pisikal na bala. Hindi ito nag-iiwan ng mga debris. Tahimik ito, hindi nakikita. At ang katumpakan nito ay parang pang-opera. Kayang tamaan ang isang barya mula sa 1 kilometro ang layo. Orihinal, nakatakda sanang matapos ang sistemang ito sa 2032 pero pinabilis ito. At ngayon ay kumpirmadong ikakabit na sa mga British destroyer bago mag 2027. Sa loob ng wala pang 2 taon, muling naisulat ang matematika ng digmaang pandagat. Pero ang mga laser ay kalahati lang ng ekwasyon. Dahil maaari kang magkaroon ng pinakamahusay na sandata sa mundo, pero kung hindi mo agad matutukoy ang kalaban, talo ka pa rin. At dito pumapasok ang Asgard. Ang Asgard ay hindi isang sandata. Isa itong network, isang artificial intelligence network na nagkokonekta sa lahat, mga drone, satellite, mga sensor sa lupa, mga sundalo, mga tangke, lahat sa real time. Noong Mayo 2025, nag-testing ang United Kingdom ng prototype sa Estonia sa NATO exercise. Binago ng resulta ang lahat. Karaniwan, kapag nakakita ka ng kalabang target, may proseso, kinukumpirma mo ang target, humihingi ka ng pahintulot, kinokoordina mo ang pag-atake. Ang prosesong ito ay pwedeng tumagal ng oras, pero sa Asgard, ilang minuto lang. Ganito ang sistema. Automatikong nagpapatrolya ang mga drone, nadidetect nila ang sasakyang kalaban, tinutukoy ng artificial intelligence ang uri ng sasakyan, kinakalkula kung saan ito papunta, tinutukoy ang antas ng banta at automatikong pinipili ang pinakamainam na sandata para sirain ito. Isang sundalong Briton, ilang kilometro ang layo, ay tumatanggap ng impormasyon, kinukumpirma ito at automatikong nagpapaputok ang sistema, wasak ang target. Ito rin ang taktika na ginagamit ng Rusya sa Ukraine, rekognisyon at pag-atake. Ngayon, nangingibabaw na rin ang United Kingdom, ngunit may kaibahan. Dinisenyo ang Asgard para maging 10 beses na mas mabilis, mas nakamamatay, at bilang isa sa mga sandatang konektado rito. Ito ay isang bagay na talagang kahanga-hanga. Ang Dart 250 isang jet kamikaze drone na kayang lumipad ng 250 kilometro, hanapin ang kanyang target at sirain ito. Kahit sa mga lugar na walang global positioning system o may matinding elektronikong panghihimasok, natutunan ng Rusya kung paano i-block ang mga global positioning system signal sa Ukraine.
Pero ang DART 250 ay hindi umaasa sa Global Positioning System. Gumagamit ito ng inertial navigation at visual recognition na pinapagana ng artificial intelligence. Pwede mong putulin lahat ng satellite signals, matutuntun pa rin ng drone ang target, matatapos pa rin ang misyon. At sa himpapawid, may mas kahanga-hangang bagay pang dinidevelop, isang ika-6 na henerasyong fighter jet na tinatawag na Tempest, isang partnership ng United Kingdom, Italy at Japan. Isang gumaganang prototype ng Tempest ang kasalukuyang ginagawa para subukan ang teknolohiya at inaasahang lilipad sa unang pagkakataon sa 2027, ika-12 ng Setyembre. Pero ang nagpaparevolusyon sa Tempest ay hindi ang bilis, hindi rin ang kakayahang maging stealth, kundi ang cockpit, o mas tama, kung ano ang nasa loob ng ulo ng piloto. Nawawala na ang traditional na control panel at sa halip isang helmet na may augmented reality ang ginagamit. Pero ang helmet na ito ay gumagawa ng isang bagay na wala pang ibang sistema sa mundo ang nakakagawa. Minomonitor nito ang aktibidad ng utak ng piloto sa totoong oras. Kapag nawala ng malay ang piloto, nakaranas ng cognitive overload o nagpanik, nadedetect ito ng artificial intelligence at kusa nitong kinukuha ang kontrol. Maari nitong ligtas na ilapag ang sasakyang panghimpapawid o ituloy ang misyon. Parang may kasama kang co-pilot na parang nababasa niya ang isip mo. Alam niya kung kailan ka mawawalan ng malay bago mo pa malaman. At kaya niyang agad-agad na pumalit. Hindi ito science fiction. Ginagawa na ang hardware ngayon at magsisimula ang mga pagsubok sa loob ng 2 taon. Sa ilalim ng tubig, may ginagawa ang United Kingdom para matiyak ang kanilang kaligtasan sa anumang sitwasyon. Ang mga submarino ng klase Dreadnought, 4 na nuclear submarino na may dalang ballistic missiles, lahat ay kasalukuyang ginagawa. Ang mga submarinong ito ang nagdadala ng nuclear deterrent ng Britanya. Laging may isa na nasa dagat, laging may isa na nawawala sa kung saan mang bahagi ng malalim na karagatan, hindi nakikita, hindi natutunton, at may kakayahang tumugon sa kahit anong nuclear na pag-atake. Para sa Reino Unido, ito ang huling garantiya, ang mensahe para sa kahit sinong kalaban na ang pag-atake sa Reino Unido ay nangangahulugan ng sariling pagkawasak. At gamit ang mga bagong pressurized water reactor, 3 na reaktor ng Rolls-Royce, mas tahimik pa ang mga submarinong ito, mas mahirap pang matunton at mas nakamamatay pa. Ngayon, maaaring nagtatanong ka kung bakit napakalaking puhunan sa teknolohiyang militar. Bakit ngayon? Ang sagot ay may 4 na pangalan: Rusya, China, Iran, Hilagang Korea. Tinatawag ito ng Reino Unido na nakamamatay na kwartet. 4 na bansa na mas nagkakaisa, nagbabahagi ng teknolohiya, nagtutulungan at kumakatawan sa banta na wala 10 taon na ang nakaraan. Ang pananakop ng Rusya sa Ukraine ay hindi lang pangyayari. Ito ay babala na tapos na ang panahon ng kapayapaan. Ang mga tradisyonal na matitinding digmaan ng mga estado ay hindi lang bahagi ng kasaysayan, kundi nangyayari at maaaring mangyari pa. Hindi lang sa silangang Europa nanggagaling ang banta, pati rin sa Arctic. Pinalalawak ng Rusya ang kanilang presensyang militar sa Hilaga. May mga base, barko, submarino, at ang Reino Unido ay tumugon sa pamamagitan ng pagtatatag ng permanenteng base para sa Royal Marines sa Noruega, ang Campo Viking. Ito ay isang palagiang presensya sa hilagang hangganan ng NATO. Hindi lang ito simboliko, ito ay operasyonal. Libu-libong sundalong Briton ang nagsasanay doon sa ilalim ng Arctic na kondisyon. Natututo silang lumaban sa matinding lamig at mag-operate sa kapaligirang posibleng maging susunod na larangan ng labanan ng NATO at Russia. Tinatangkang maghanda para sa ehersisyo sa Noruega. May napansin ang Reino Unido na mahalaga. Hindi sila makakakumpetensya sa dami. Hindi sila makakakuha ng sapat na sundalo para tumapat sa Rusya. Hindi sila makakagawa ng mga tangke sa sukat ng China. Kaya kailangan nilang makipagkumpetensya sa ibang paraan. Teknolohiya, inobasyon, bilis. Simple lang ang pustahan. Kung di madagdagan ang sundalo, gawing mas mabagsik sila. Kung di madagdagan ang barko, gawing mas epektibo ang mga ito. Kung hindi ka makakadagdag ng mas maraming missile, kailangan mong magkaroon ng mga laser na nagkakahalaga lang ng $1. Isa itong mapanganib na sugal dahil kapag pumalya ang teknolohiya, nagiging nakamamatay ang kakulangan sa bilang.
Pero isa rin itong sugal na kailangan gawin. Dahil wala nang ibang pagpipilian ang United Kingdom at kaya naman ang mga sistemang tulad ng Raven. Ay sinusubok na sa Ukranya. Ang Ukranya ay hindi lang lugar ng labanan, kundi pinakamalaking laboratorio ng digmaan sa ika-21 siglo. Bawat missile ng Rusya na nasasabat, bawat drone na napapabagsak, bawat taktika na sinusubukan ay nagbubunga ng datos na sinusuri, mga pagkukulang na inaayos, mga tagumpay na inuulit. Kapag nakita mo ang mga larawan ng Raven na nagpapabagsak ng KH-101, hindi mo lang nakikita ang isang pagsubok, kundi nakikita mo ang pagpapatunay. Patunay na gumagana ang teknolohikal na pustahan. Ang mga laser na dolyar, isa lang ay kayang talunin ang 130,000 na misil. Kaya ng artificial intelligence pababain ang reaksyon mula oras hanggang minuto? Maaaring maging 10 beses na mas nakamamatay ang mas maliit na hukbo. Ang United Kingdom ay naghahanda para sa isang bagay na umaasa silang hindi mangyayari. Pero kung mangyari man, handa sila. Halimbawa, gamit ang laser, artificial intelligence, kamikaze drone, nuclear submarine, at mga sistemang nagpapabago sa paraan ng digmaan. Ang tanong na ngayon ay hindi na kung may saysay pa ang militar ng United Kingdom, kundi kung handa ba ang mga kalaban nito sa mga susunod na mangyayari. Ikaw, sa tingin mo ba kayang palitan ng advanced na teknolohiya ang mas kaunting bilang sa makabagong digmaan? Mag-comment ng iyong opinyon. Kung nagulat ka sa bidyong ito, ibahagi mo ito sa isang taong kailangan itong mapanood. Mag-subscribe sa channel para sa iba pang pagsusuri sa mundo ng militar. Hanggang sa susunod na video.